morning mga kapatid. Kanina pa ako gising. Dito ako ngayon sa Kalinog, Iloilo. Kung saan yung lugar nila kapatid Chito Castomayor and yung mga katrabaho niya. At kasama dyan sila Sir Anthony. Actually pinanonood ko yung aming mga tinapay, bili na namin sa Suyo. Ito nga. Napagayang gising natin mga kapatid. Target ko ngayong araw is makababa na ng Imus, Cavite. Nandito tayo sa Iloilo, susubukan nating makasakay agad sa Katiklan. Then Katiklan, Rojas. Then Rojas, biyahe tayo papuntang Calapan. Then Calapan, roro ulit tayo papuntang Batangas Port. So, Batangas Port, pagdating natin ng Batangas, biyahe na tayo pa Imus. So, itong part na to, itong episode na to, medyo mahaba-habang biyahe to. Kaya, abangan nyo, subaybayan nyo mga kapatid. Yeah? Peace out. Alright, good morning mga kapatid. Time check tayo mga kapatid. It's 7:27 in the morning. Late tayo magte-take off kasi magbe-breakfast pa tayo. Try natin yung hindi siya ganun ka-authentic na bachoy, lapas bachoy, but try na rin natin syempre yung lapas bachoy here sa Kalinog, Iloilo. Well, dito nga pala ako nag-stay sa Dane and Tanya's place. So marami silang rooms dito. Usually ang mga nag-i-stay dito yung mga estudyante, nurse students. Ngayon walang laman kasi bakasyon ngayon. So yan, kasama natin si Bro Remor para doon tayo kakain ng lapas pachoy. Again, ito uli yung setup natin. Meron tayong 4 na pirasong MDL. Yeah. Dito ang GoPro natin. Lock pala natin. Hindi nakalock. Tapos, yan, yung GoPro natin nandyan. Ito yung traveling bag natin. Top box natin. Mokoto. Ma'am, thank you po. Salamat po. Yan, sila yung may-ari nung boarding house. Tara na. Sige. Ma'am, thank you po. Salamat po. Pasabi na lang po kay Sir Bok. Thank you po. Okay. Thank you so much. Bigla tayong exit. Naka-Shifa tires yung gamit natin. Shifa tires. Siyempre. And set up ng CVT natin. Gawang Zaki Moto. Pag ganito na. Okay. Sige. Sige. Ito yung place. Kain tayo ng lapas bachoy. Meron pala silang mga ganito. Yung lapas bachoy nila dito sa Iloilo. Nagpalamig na ako Doon ka bilog. Ka-freezer. Ayos. Yan, thank you. Si Sir yung dito ka Sir. Si Sir yung may-ari ng ito. Ito yung camera eh. Yan. Si Sir yung may-ari nung kinainan natin ng labas bachoy dito sa dulo ng tulay after nung Kalinog. So sa mga taga Iloilo, kung gusto nyong dayuhin yung lugar, cool na cool yung lugar kasi parang may ambience pa siya ng river and champion yung nila lapas dito. Tsaka ibang pagkain din, di ba? So, ano pangalan Sir ng store mo? Single double. Single double. So, single double. So, sa mga single dyan, baka dito yung mapapatagpuan yung double nyo. Sige Sir, salamat po. Si Cap Remar, user siya ng Kobe Tire Sealer and Inflator. Kita nyo naman, 450 ml yung ginagamit niya. Kita nyo naman sa bag niya, sa trunk, ano bang tawag dito? Compartment niya. Ko kinuha. Hindi scripted yan. Kap, maraming salamat. Opo. Oo. Maraming salamat. Hanggang sa muli nating pagkikita kila Sir Chito, Sir Anthony. Kita-kits tayo hopefully next year. Para dun sa Philippine Loop 3.0 natin. Thank you, Kap. Thank you. So meron tayong 187 kilometers
natatahakin hanggang Katiklan. Tapos hopefully makasakay tayo agad. Thank you. Maraming salamat. Thank you, thank you. Tara, let's go. Bakbakin na natin to. Time check. Oras na 8:06 in the morning. So medyo late na yung pinaka take off talaga natin. Supposedly dapat 6 AM gusto ko sana mag take off. Medyo napasarap kasi yung kwentuhan natin sa mga kapatid natin dito sa Kalinog. According sa mapa, nasa 4 hours mahigit yung biyahe natin. 8 AM halos tayo umalis. Oh wow, ang ganda naman ng bridge na to ko. Wow. Nakita ko na naman yung gasolinahan namin, no. Yan, no. Stop tayo. HL. Woo. Welcome to Ibahay. Sipa tires natin. Ay wow, solid. So take off na tayo. Salamat nga pala Team Lady sa belt bag na gamit natin for Philippine Loop. Diyan ko nilalagay yung mga mahalagang bagay. So yung airport mga kapatid, ayun, oh. Uy, ang ganda. Grabe naman talaga. My God. My God. Parang ang sarap na mamaligo dyan. Katiklan na tayo mga kapatid. Welcome to Katiklan. Bahala na. Kaya iba. Hindi ko makuha yung perfect shot. Tanghalin tapat. Time check 10:59. Sakto lang. Andito na tayo. Computation ni Google Map 3 hours and almost 4 Pero naka-less tayo ng less than 1 hour. Parang gusto ko mag-Boracay Wala namang budget. Walay budget ang ating Philippine Loop 2.0. Kaya ako'y nagpepesalamat dahil sa mga tumulong sa akin. Dito pala ang Jetty Port. So magtatanong tayo. Tanong muna tayo. Opo, magtatanong lang po. Sir, Paroha City po. Ay sir, ano lang kami sir? Bulalakaw sir. Bulalakaw? Ito po yung mga Roja City. Okay, sige po. Bulalakaw na lang, para makakapera na. Po? Bulalakaw na lang. 1 hour lang yan, galing Bulalakaw po ako na. Nang? Ganun po. Kita. Tanong po. Montenegro. Mag-isa ka lang din? Opo. Saan mo yun? Ha? Sa Imus po. Opo. Sir, Paroha City po. Mindoro sir. Mindoro. Mindoro sir, alas 4 pa kami sir. Alas 4 ng hapon. Apo. Ganon. Ano yung earlier na take off? Ito po, orange. Sige po. Pero magkano sa magkano po dito? 2.5. Ito. Motorcycle 2,000. Ito, Katiklan. Ito pwede na to. Mahal pala dito, no? Ito, meron tayong subscriber dito sa Katiklan Port na na-meet. Namasyal sila rito. Ma'am, ano po pangalan niya? Vilma. Si Ma'am Vilma. And kayo po?
Hello, Noy. Noy, si Sir Noy. Nag-asawa po. Enjoy po ba yung pamamasal? Okay. Sila sir dito sa likod natin. Kanina pa pala sila ma'am, sila sir. Kanina pa sila mga alas 9. Kala nila may maaabutan silang barko ng 11 AM. Pero hindi pala, wala rin palang available na barko that time. Kaya ngayon, Resulta sa bakasyon. anong oras na ba? Mag-aalas 12 na. Yung fast cut, hindi pa sigurado kung makakaalis ng 3 PM. And yung iba naman, 3:30 yung schedule. Yung isa naman, alas 4 yung schedule. Pero yung biyahe nila, sobrang bagal. Pero direkta na yun ng, ng Rojas. Abutin ng 5 hours to 6 hours yung biyahe ng barko. So, ito yung sinasabi ko talaga na hindi kahit pa gusto natin tuhugin yung mga gusto natin yung destination natin puntahan, pero pagdating sa Roro, hindi na natin kontrolado. By land, kaya pa nating mag-adjust. Mag-aantay lang kami ng advice from Fast Cat. Then we'll see kung ano magiging baka mamaya magkasabay-sabay pa kami sa daan. Depende. Kasi yung isa, sila sir, sila ma'am, taga QC. Tapos sila naman taga Dasma, tayo taga Imus. We'll see. Sila man pala yung mas malayo. Quezon City pa. Nagano sila dawar na namasyal sila rito sa Rojas. Taga rito rin sila sa Iloilo. Tingnan natin mga kapatid kung ano magiging status namin dito, pare-parehas. So, nagkape muna tayo mga kapatid. And of course, nagpalamig na rin. Sobrang init sa labas. Mamaya may heat stroke tayo, tanghaling tapat pa naman. Si Cap Erickson Tan, mukhang pupunta siya rito. So for now, kape lang muna tayo. Tapos antay lang tayo ng possible na magiging status ng ticketing schedule or ng alis ng barko. Wala pang kasiguraduhan kung anong oras tayo makakaalis dito sa Katipunan. Baga yung kagustuhan nating makaalis agad, wala rin. Yung pagising natin ng maaga, yung pagbiyahe natin ng dire-diretso, wala rin pinatunguhan dahil sa hirap ng sakayan ng barko dito sa Katipunan. Sana nag-Boracay na lang ako. So walang budget, di ba? Konting kayabot na lang, matatapos na natin yung Philippine Loop, North Luzon Leg, soon yan. Abangan nyo, pag uwi ko, baka mag-stay muna ako sa Cavite for 1 week or for 2 weeks para ayusin lang yung mga naiwan natin dun sa coffee shop natin. And then, saka tayo bibira ng North Luzon Leg. North Luzon Leg, asahan nyo na puro camping tayo dyan. Lahat ng magagandang na possible natin madaanan, mapuntahan, pupuntahan natin. Yeah. Papunta muna tayo kay Bro Eric. Kaya muna tayo. May walkie-talkie ka pa. O sa kasi yan, sa mga van, mga bali dispatcher ako sa port, sa air, sa arrival. Kunyari may mga guest tayo na gusto ng transfer papuntang Boracay, yun, kami nagki-cater noon. So ako taga-dispatch ng mga guest natin. Pwedeng walk-in, pwede kayong magpabook, ganyan. Talaga? Pero ano yan? Sa airport? Sa airport mismo, sa arrival. Yung mga, let's say, wala pang transfer papuntang hotel nila, or gusto nang papuntang port, gusto mag-DIY. Sa susunod na biyahe natin ng Philippine Loop, most probably 3.0, kasama natin dyan si Boy First Time, abangan nyo yan. Kasado na yan. Nag-aantay lang tayo ng next year. Mali nyo, mangyari this year, di ba? Tapos, before end of the year, no? Oo, mas maganda-ganda yun, malamig-lamig. Oo, lamig. Di ba? Pag nangyari yan, hindi pwedeng hindi tayo magbuburakay. And dito tayo uli dadaan kila Erickson Tan. Yeah? So, mamaya na. Hampas Loopers, welcome dyan. Yun. Kilala mo? Dito na ako. Alright. Ito na tayo. Kaya bahay nila Erickson. Yung Hampas Loopers,
kay Jan Fox, kay JM, kay Boy P, sa akin, Biyahe with Ken, kay Lazadik. So kompleto talaga kami, HL dito. Kanino to? Akin. Ah, ikaw yan. Oh, may sticker na siya sarili niya. Dati. Mm. Pinaprint ko So ito, may Geely pa. So ito, helmet lang to ng Hampas Loopers. Ganyan ka-solid yan. Bro, Uy, salamat. check mo na lang sa page ko kung para saan yan. Reflectorize yan. Ako na to. Yes. Sa mga army. Yes, Okay. yes. Oo. Okay. Sige bro. Thank you, thank you. Ingat, salamat. Ingat, Ingat. biyahe. Opo. Thank you bro. Kapatid, nabanggit nung na pagdating ng alas 12, pagpaba mo ng Rojas, sarado na yung mga gasolinahan. Eh, hindi ako nagkarga ng gasolina. Bala ko doon ako sa Rojas magpapagas. Eh kaso, pagdating mo daw doon, wala nang gasolinahan. Sarado na raw. Kaya, lumabas agad ako ng port para magpagasolina. Full tank, bossing. Let's go! Tatawid na tayo ng Mindoro. Kaso, napakatagal ng biyahe. 6 hours. Tutong si MotoGP. Tutong. Time check mga kapatid. 5:01 PM. Loading pa lang yung barko. So hindi natin alam kung anong oras tayo makakalis yung barko. Hindi natin alam kung anong oras tayo darating. So estimate natin mga 11 or 12, no? Mga ganun sir, no? Midnight. So biyahe pa tayo 2 hours hanggang Calapan. Then Calapan, hopefully, sabi naman ni sir, madali naman makasakay ng barko doon. Palagay na natin 2 or 3 or mga 2 nasa Calapan tayo, sakay tayo mga 3. Then 2 hours din po yan, no? 2 hours din. So 2 hours, mga 5 AM nasa Batangas Port na tayo. So from Batangas Port to Imus Cavite, calculation ng Google Maps, nakita ko is 3 hours. Pero ang kilometers niya is 100 lang. O kung 3 hours, kung masusunod yung 3 hours, bali darating tayo 8 AM. So meaning 8 AM tayo umalis ng Kalinog, 8 AM din tayo darating ng Imus Cavite. So pasok sa 24 hours na cycle ng isang riding day. So hopefully makarating tayo on time sa Imus Cavite. Ayun lang. Napahinga muna. It's been a long day. So many times I've stranded, a castaway on unknown shore, although a stranger in this continent, I'm always in bloom for you, always in bloom, always in bloom for you. An infatuated light. Hello, kawawa naman. Although it hurts me, be with you. I'm Noodles lang tayo dito. Tapos, tulog tayo. So 24 hours na tayong gising. for Alright. Dito na tayo sa Batangas. Konting kembot na lang. Makakapahinga-pahinga na rin tayo kahit konti. although it hurts me, be with you. I'm always in bloom, always in bloom for So meron tayong 105 kilometers, 2 hours, more than 2 hours or almost 3 hours yung biyahe natin. Papunta sa amin, sa bahay namin. Tirahin na natin to, baka tirahin pa ng iba.
Time check 5:21. Umalis tayo mga 5:15 siguro sa port. So aabot naman tayo ng bago mag 8 AM para tapusin natin yung isang buong riding day natin. Dito na tayo sa Sungay mga kapatid, sa may papuntang paakyat ng Tagaytay. Imos na tayo mga kapatid, imos na. Alright. Oy, Harley Davidson. Yun no, Independence Day. Shoutout sa kaibigan kong si Luis Ortiz Cabral. Tama ba? Baka mamaya baliktad yung Cabral Ortiz. Alright. Woo! Balik reality muna tayo mga kapatid. Sa aking pamilya, sa aking mahal na asawa, and syempre magtitinda na tayo muna ng kape. Ubus na yung budget natin. Sagad. As in, sagad. Kaya sa mga nakakapanood dyan, sa mga mahal kong brands, meron pa akong North Luzon leg. Hey Siri, call my wife in a speaker. Hello? Tulog ka? Ha? Can you open the gate please? Nandiyan ka na? Hindi nga. Yes, I am. Oreo Mo. Ito yung araw na dumating ako dito sa Cavite. So kanina umaga dumating ako. Ngayon nagtitinda tayo ng kape. At sinusumpa tayo ngayon. May sumpa. Pero hindi naman ganun kalakas. Tolerable naman.